Ako po si Nordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng Rough Road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo dahil unang-una in-expose mo ang pamilya namin. Okay mga kapenyo, pag-usapan naman natin ito kang hindi pagtanggap o hindi pag-accept sa sorry neto ni Yana. Even though na pumuntang araw ito ng Zambales, hindi po nila i-accept ang pagsusorry ni Yana sa kadahilanan na napahiya ng araw ang kanilang kuya. Kaya sinasabi rito ni Nordito Pascua, itutuloy ng araw nila ang demanda dito kay Yana. Naku po, Yana, putang ina. Patay ka ngayon, no? Nakahanap ka ng katapat mo talaga. Ito yung sinasabi ko mga kapenyo na wag din tayong masyadong mapanglamang o mapang-abuso sa mga kapwa-tao natin. Kasi hindi lahat ng tao nasisindak natin o nadadaan natin sa yaman natin. Gaya nito, Yana, silbing aral sa iyo ito. Dahil unang-una sa lahat, hindi mo kayang sindak-sindakin yung mga ganitong tao. At sa mga lumalabas nga na rumors, may kaya sa buhay din pala etong sila Kuya Jimmy Pascua at nagmamay-ari ito ng ilan factory dito sa Taiwan. At pangalawa, may mga negosyo nga itong kalabaw, kambing, manok, no? So talagang mayaman din etong nakatapat mo ngayon. So ngayon tutuluyan ka nila at hindi nila ina-accept ang sorry mo. So yung na-earnings mo baka kulang pa sa pambayad mo ngayon ng abogado at sa laging paghiring. At bukod doon, bonus na lang, umatanggalan ka pa ng lisensya. Ngayon, 90 days lang, maswerte ka pa. Pag tumagal-tagal, baka matanggalan ka pa nito. At tara mga kapenyo, panoorin natin itong mensahe ni Nordito Pascua dito kay Yana. Magandang umaga po lahat. So, pakilala ko po yung sarili ko. Ako po si Nordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng Rough Road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Dahil unang-una in-expose mo ang pamilya namin. Yun ang pinupunto dito ng kapatid nga neto ni Kuya Jimmy Pascua. Unang-una sa lahat, in-expose nga niya ang kapatid neto, no? At talagang napahiya po talaga si Kuya Jimmy dito. Dahil alam naman natin, nag-viral talaga, ilang milyon yung views, no, na hindi dinidelete hanggang sa ngayon neto ni Yana. Kung talagang sincere ka mag-sorry, dapat man lang pakonsuelo di bobo, dinidelete mo na lang yung video para hindi pa lalong kumalat ng kumalat. Even though na kumalat na nga ito sa ilang mga influencer, pero syempre kahihiyan pa rin ng mga Pascua family ito, no? Kaya talagang tutuluyan nga nila dito si Yana. Dahil alam mo, bilang isang vlogger, Yana, dapat man lang, bukod sa napakyo mo na yung tao, bukod sa napahiya mo na yung tao, dapat man lang, pakonsuelo man lang, blinerd mo na lang yung mukha ni Kuya Jimmy para hindi naman siya napahiya sa mga kaibigan, sa pamilya, sa ilang relatives nila. Diba? So, the damage is done. Kaya, eto na yung naging outcome ng pamilya Pascua. Kapwa-tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Sa mga taga-Sambalenyo, sa kapwa sa Sambalenyo, relatives, family, sa lahat ng mga sumusuporta at nanghihingi ng update, hindi namin po kasi kayo maisa-isa. So, kami po, ang buong pamilya ng Pascua is humihingi po ng suporta at ng concern at nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta at humihingi talaga ng response sa sa mga pangyayari na to. So yun lamang po at maraming salamat po. So again po, desidido po kaming ituloy yung kaso laban kay Aliana dahil in-expose niya po ang pamilya namin. Yun lamang po, maraming salamat po. Nako po, matindi-tindi po, no, yung naging desisyon po dito ng pamilya Pascua at talagang tuloy
tuloy po ang kaso. So yari ka rito, Yana, no? Harapin mo na lang ang magiging kaso mo. Napakaraming mga kaibigan mo ang nagpayo sa'yo na i-delete mo pala yung video pero hindi mo pa rin ginagawa at may mga lumalabas pa na rumors na yung mensahe nga dito ni Yana parang pinagtatawanan lang niya yung kanyang mga basher. Sabi nga niya, hayaan lang daw siya i-bash para magka-earnings daw siya na magka-earnings, no? Grabe po itong babaeng ito. Parang hindi babae sa totoo lang dahil unang-una sa lahat, napakatapang at pangalawa, walang modo, no? Yun po yung pinaka bottom line dito, walang modo itong babaeng ito at pangatlo, parang pinaglalaroan niya yung hustisya ng ano natin, no, ng justice natin. Dahil unang-una sa lahat kung talagang ikaw nabash na at syempre medyo may mga banta na sa buhay mo, dapat talaga i-delete mo na kaagad yan, 'di ba? Kahit nga si Rendon Labador na kanilang nakasama sa pagra-rides, talagang sinabi nga dito, no, Yana, i-delete mo na yung video. Para saan pa na nilalagay mo yan sa iyong Facebook page etong iyong video, 'di ba? Para saan pa nga naman? Para saan? Para kumita ka pa, 'di ba? Ganun lang yun yun lang yung punto doon, mga kapenyo. Gusto pa niyang kumita ng kumita para pagkapirahan nga itong issue na ito. Tapos nanloko pa siya. Sinabi niya pumunta siya ng Hong Kong. Lamig na lamig ang gago Sipin nyo, mga kapenyo, naka-jacket pa samantalang summer na. Alam nyo dito sa Taiwan, ano yan, kakambal yan, no, ng Hong Kong o Macau o ng China. Pag lumalamig po dito, ganun din po doon. Pag nag-iinit po dito, same po, no, ng weather. Ang China, ang Hong Kong, Macau, Taiwan, magkakaparehas po yan. Kaya nagtaka ako, Mayo na, nagsusuot pa rin po ito ng winter jacket. Puta, ganun po siya kalamig na lamig. Ganun po niya niloloko ang mga followers niya. Sabi nga niya wala siyang pakialam doon sa mga basher niya. Ang pakialam daw niya, yung mga followers niya na naniniwala sa kanya, kagunggungan yun. No? Gunggong lang yung mga followers mo na maniniwala sa iyo. Dahil unang-una sa lahat, hindi ka naman, alam mo yon, hindi dapat paniwalaan ito, mga kapenyo. Dahil nagkamali siya, hindi nga niya matanggap Tapos paniniwalaan nyo pa. 'Di ba? So tayo naman siguro, lalong-lalo na ngayon sa social media, yung mga netizen, mauutak na yan, matatalino na yan, hindi mo na kayang bulahin yan. No, isipin mo, tignan mo, sa comment section mo lang kung mapapansin mo, sobrang dami mong basher. Hindi ka nagtataka bakit hindi na halos lahat kumakampi sa'yo? So ibig sabihin, may pagkakamali ka na dapat mong harapin, na dapat mong pagsisihan talaga ng todo. Hindi yung kunwari sa camera, iiyak-iyak ka, kunwari, ganito, 'di ba? Puro kunwari, niloloko mo yung followers mo. Dapat pagka isa kang social media influencer, flexible ka, no? Pinapakita mo talaga yung tunay na ugali mo para at least kung magugustuhan ka ng tao, bonus na yon, mga kapenyo. So yan, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo at lahat-lahat yan, mababasa ko.